Okay. Muna nga na napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Parang sisilaw ako. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Mauuna na ako. Merry Christmas. Next month, Berna. Galing kami sa Yasiano last August 1. As early as August 1, meron na pong Christmas wrapper na tinda. Ganun katindi. So, Pasko na po, no? And ilang araw na lang is bare months na, no? Diyan po tayo kilala mga Pinoy. Longest, no? Country, longest na mag-celebrate ng Christmas, no? Yung Philippines. Special po ang araw na to dahil birthday po ng ating pinakananay dito sa simbahan. Ngayon mismo, happy 84th birthday. Umiiyak po si Nanay Pet. Praise the Lord sa buhay ni Nanay Pet. Hindi lang po ako ang na-bless sa buhay ni Nanay Pet. Alam ko po tayong lahat bless sa buhay ni Nanay Pet. At yan po yung prayer natin na si Lord ang patuloy na magbigay sa kanya ng good health and long life para makasama natin siya ng mas mahaba. God bless po, Nanay Pet. Mamaya na po yung ibang message. Nauna na. And welcome rin po sa ating kapatid, si Tatay Lindo at si Nanay Rebecca. Nakabalik na po after 3 months. Grabe. And sa lahat po na nandirito, sa mga nanonood online, welcome po sa ating worship ngayong araw. So bago po ito mag-umpisa, meron po muna tayong kwento-kwento. No? Siguro ang iba sa inyo alam nyo na tong kwento na to about isa tong Pinoy joke. No? Since pasukan na, meron pong story about kay Juan na bumalik na sa eskwela. No? Nung panahon na nasa klase na si Juan, tinanong siya ng teacher niya, Juan, ano ang English ng ang uwak ay hinang-hinang naglalakad? Sabi ni Juan, basic ma'am. The wak-wak, wik-wik, wok-wok. Magaling talaga to si Juan. The wak-wak, wik-wik, wok-wok. No? So, ang uwak. So, ngayong umaga, ito po yung pag-uusapan natin. About uwak. Kung sa English pa, ravens. Pwede nyo rin sabihin crow, pero pinsan lang yung crow. Magpinsan sila. So, raven po ang mas mabuting gamitin. Ang Tagalog po niyan is uwak. So, ito po yung pag-uusapan natin. Uwak. So, ito po yung story about sa mga uwak na naghatid ng tinapay at karne kay Elijah para mabuhay si Elijah. So this morning, as we look at Elijah and Raven's narrative in 1 Kings, we will discover and revisit a solid truth about God's character. God moves in crisis, God moves in chaos, He moves in catastrophe, He moves in our daily activities. Kumikilos po ang Diyos. At yan po ang title ng message natin. Simpleng title lang, God moves. God moves. Meron na, inunahan na kagad yung point na in mysterious ways. So alam ko yun yung nasa ismo, kaya hindi ko po isasama yan sa main points natin. No? Masyadong cliche, sagad at gasgas. So, ito po ay makikita sa 1 Kings 17:26. Ang liit. Then the word of the Lord come to Elijah, live here, turn eastward and hide in the Kerit ravine, east of the Jordan. You will drink from the brook, and I have directed the ravens to supply you with food there. So he did what the Lord had told him. He went to Kerit ravine, east of the Jordan, and stayed there. The ravens brought him bread and meat in the morning, and bread and meat in the evening. And he drank from the brook. No? So para lang po bigyan po tayo ng konting background ng story. So sa storyng ito, si Elijah, ang propeta ng Diyos, ay hinahunting siya ni King Ahab.
hari ng Israel na si King Ahab gustong patayin si Elijah. Bakit kaya siya gustong patayin? Galit na galit po ang haring ito kay Elijah dahil si Elijah po ay kinokorek ang hari at nagre-rebuke sa hari dahil ang ginagawa ng hari at ng kanyang mga kasamahan ay yung nag-worship sila ng mga idols. No? Idol worship. So kaya sinabi ni Elijah, dahil sa ginawa nyo, King Ahab, hindi papaulanin ng Diyos sa mahabang panahon at makakaranas kayo ng tagtuyot. At ganun nga po ang nangyari. Hindi umulan at nakaranas ang buong bansa ng tagtuyot. Kaya sinabihan si Elijah, magtago ka sa batis ng kirit ng Jordan. Pinapatago si Elijah. Kahit tagtuyot ngayon, makakainom ka sa batis, kahit wala nang mga pagkain sa palibot, maghahatid ang uwak ng pagkain para sa iyo. So yun yung sinabi ng Diyos kay Elijah. At nagkaganon nga, sa hindi umulan, nagkaroon ng tagtuyot, si Elijah ay pumunta sa batis, at nagkaganon po ang promise ng Panginoon sa kanya. Si Elijah ay nakakain at nabuhay sa mahabang panahon. So ngayong umaga, kukuha po tayo ng 3 powerful truths kung paano kumilos si Lord sa buhay ni Elijah at kung paano rin siya kumikilos sa buhay natin. So una, God moves in marvelous ways. Ano yung sa Tagalog ng marvelous? Kahindik-hindik, kahanga-hanga, kagila-gilalas. Marvelous po ang paraan ng Lord kung si Lord ang mag-move sa buhay natin. Sipin nyo, ang ginamit ng Diyos para magdala o mag-deliver ng pagkain kay Elijah, uwak! Hindi ba yan kagila-gilalas? Kung papansinin nyo po sa story, meron na palang food delivery sa OT pa. Late na pala yung mga tinatawag nating mga Food Panda, Grab. Wala yan, late na yan. Sa Old Testament, meron na. Meron na po. Gusto ko sana doon mag-focus about sa food delivery pero parang mahirap. So, pamilyar po tayo dyan. Actually, yung mga ibang teacher natin dito, pag ayaw na, tawag na lang yung sa Grab. Pa-deliver. Ako, kung magtatayo po ako ng food delivery, meron po akong naisip na pangalan. Akin to original. Ihatod. Ihatod. Uso kasi yung mga ilod, email, diba? Ito, ihatod. Lahat ng klase pwedeng ihatid sa bahay nyo. Mga sako ng bigas, lahat. Ihatod. Meron pa isa. Meron pa isang pangalan. Kung gusto nyo, si Mamalo, naghahanap yan ng business. Kargadur. Kargadur. Kakargadur sa pintuan. Yung mga maghahatid nito, mga maskulado. Siguro marami yung siguro si Sheena yung pinaka-number 1 mag-order. Mga maskulado, syempre, kargador. Kargador, diba? Pero alam niyo mga kapatid, mas matindi itong pinag-uusapan natin ngayon. Dahil ang food delivery ni Elijah is uwak, mga uwak. Hindi ba yan kayo magigilalas dyan, no? Yung pagkain dumadaan sa himpapawid. No? Sa ere, dumadaan yung pagkain mo. No? Walang Google Map. Walang traffic. Wala ring charge. No? Kung sa Bicol pa, hayahay si Elijah. Tatanggap na lang. Makikita sa picture, tumatanggap na lang ng tinapay galing sa mga uwak. No? Grabe. Ganyan po si Lord. No? Nag-research po ako about sa mga ravens. Hindi pala basta-basta ang ravens, mga kapatid. Ravens are extremely smart. Kalibel po nila sa katalinuhan yung chimpanzee at yung dolphin. Matatalino to sila.
Marunong sila maglinlang ng kapwa nila raven. Marunong sila magtulak ng bato kung mayroong umaakit sa pugad nila. At kaya rin nila mag-acting-acting na nagpapatay-patayan. Matatalino to sila. Secondly, ravens can imitate human speech. And according po sa mga researchers, ravens can learn to talk better than the parrots. So kung tuturuan pala natin magsalita itong mga uwak, mas magagaling pa sila sa mga parrots. Siguro, naisip ko lang, imagination, dahil walang kasama si Elijah dun sa batis, no? Pag wala kang kausap, mababaliw ka sa sarili mo. So, ginakausap niya na siguro yung mga ravens, no? Sa katagalan nila ng connection at pagsasama. At hindi nagtagal, baka nagsalita na rin yung ravens. No? Baka kinakausap na rin si Elijah. Maray na aga, Elijah. Masiba naman ta. Masiba naman kita. No? Hindi natin alam. No? Walang sinabi sa sorry. No? So, nagsasalita po yung mga uwak. Oh. And thirdly, ravens are wonderful flyers. No? Hindi lang po sila basta lumilipad, nagsusor. No? Alam po natin yung soar. Pag soar, talagang sobrang taas na yan. So, itong mga ravens na ito, may para ring agila, lumilipad na parang walang effort, nag-glide lang. Kaya nilang mag-sirko-sirko, mag-tumbling-tumbling, mag-dive-dive, mag-acrobats, no? Kalito sila mag-exhibition pagdating sa lipad-lipad. At na-imagine ko rin siguro, may mga time siguro na malungkot si Elijah, pero siguro may time din na kung malungkot si Elijah, nagpapakitang gilas din siguro itong mga uwak na to kung darating sila, no? Para libangin si Elijah. So, ganun po yung mga posibleng nangyari. So mga kapatid, ang point po is, ang mga marvelous na ravens na ito ay nagre-remind sa atin na si Lord ay kumikilos sa mga marvelous na paraan sa buhay natin. God is continuously at work in our lives. He is actively involved in our daily routine. God moves. So wala pong problema kay Lord. Kikilos siya. Magpapakita siya ng kanyang kapangyarihan, magpo-provide. Wala pong problema, God moves. Ang problema po minsan ay nasa atin. Nakakalimutan natin si Lord sa buhay natin. Nakakalimutan natin lumapit kay Lord. Nakakalimutan natin mag-pray. Nakakalimutan natin na si Lord pala ay nagmo-move sa buhay natin. Hindi natin nakikita ang marvelous ways ni Lord dahil tayo ay nakafocus sa mga kanya-kanya nating problema. Hindi natin nararanasan, mga kapatid, ang marvelous ways ni Lord dahil busy rin tayo sa mga sarili nating move. Nagmo-move din tayo, gumagawa rin tayo ng sarili nating kaparaanan. So ito yung tinatawag natin, nagsasarili. Pilit na nilulutas yung sariling problema sa sariling kakayanan at sa karunungan. Ito yung tinatawag nating sariling sikap. Kaya ko to. Alam ko ang gagawin ko. Everything is under control. Kailangan lang ng diskarte. Kaya minsan, nauuwi sa pag-overthink. Okay. Sino mahilig mag-overthink dito? Sina? Dalawa lang tayo? Sino nag-overthink nung nakaraang klase? Bago magbukas yung klase, nag-overthink kuha nung saan bibili, kukuha ng mga pambili sa mga gamit ng mga anak. Sino nag-overthink? Aminin. Isip ng isip. Anong gagawin? Saan kukuha? Saan pupunta? Overthink ng overthink. Tapos yung mas matindi, alam nyo? Nung wala na siyang magawa, napagod na sa kakaisip, nag-surrender na, dun pa nanalangin.
ginawang last resort si Lord. No? Mga kapatid, hindi po ginagawang last resort si Lord. Siya po ang pinakaunang-una dapat nating nilalapitan. He moves in marvelous ways. Hindi last resort. Kaya nga po ang challenge, mga kapatid, kung gusto natin kumilos si Lord sa buhay natin in a marvelous ways, unahin natin si Lord, ipagkatiwala natin kay Lord lahat. Problema natin sa buhay. I-surrender kay Lord lahat. He is our ultimate and only refuge, provider, healer, and Savior. Pangalawa po, medyo meron lang pong itong konting thin line. God moves in miraculous ways. So kung kanina namangha tayo sa mga pinakita ni Lord through ravens, so may mga bagay po sa buhay natin na hindi po natin kayang i-explain. Beyond explanation and imagination. Yan po ang miracles. So kung ang marvelous ay meron pong element ng surprise, ang miracles po is beyond our imagination. Mas matindi po. Tignan po natin ang negative na karakter ng isang uwak. Negative naman tayo. Alam nyo ba ang uwak ay meron po silang karakter na pagiging selfish, makasarili, masiba, sakim. No, yan po yung ugali ng raven. Kaya nga, kahit yung mga patay na mga hayop, hindi po nila yung pinapatawad. Matatakaw yan sila, masisiba. At itinuturing silang scavenger. Katunayan, English teachers, labas, meron tayong word. Hindi ko alam kung paano pag-pronounce, ravenous o ravenous. Ravenous, according to Dr. Malu. Ravenous is synonymous to greedy and selfish. Yan po yun. Galing po yan sa word na raven. So, ang raven po ay isang sakim na ibon. So, yung pagbibigay pa lang ng pagkain ng raven kay Elijah is miracle itself. Milagro yun. Pero ginamit pa rin ni Lord. Pangalawa, ang uwak po is undependable. Hindi po ito pwedeng pagkatiwalaan. Irresponsable. Kung titignan nyo po sa Genesis 8:7, yung panahon na the flood, yung po yung unang inutusan ni Noah para mag-survey kung naubos na yung tubig sa palibot, sa lupa. Ano pong nangyari? Hindi bumalik. Hindi po mapapagkakatiwalaan. Hindi po pwedeng utusan, irresponsable. Subalit mga kapatid, ang uwak na to ang ginamit ni Lord para i-sustain si Elijah 2 times a day. Umaga, hapon. At umigit kumulang 1 year po ang tinagal ng paghahatid ng uwak. No? Grabe. And lastly, ang uwak po ay meron pong di magandang katangian. Sila po ay isa sa mga ibon na tinatawag natin unattractive and unpleasant po sa paningin. Kulay pa lang hindi mo nagugustuhin. Pangit sa paningin. At kung titingnan mo, parang kung uwak, parang merong maitim o masamang aura ang dala ng ibon na ito. Parang pangit talaga. Masama, marumi. Sa katunayan, sa Old Testament, ito po ay tinuturing na unclean bird. Okay? Subalit, mga kapatid, pinili sila ng Lord para ipakita sa lahat na wala pong hadlang. Walang balakid. Walang makakapigil sa kapangyarihan ng Diyos at walang makakapigil sa milagro ng Diyos sa buhay natin. Ang kailangan lang po natin gawin, kung gusto po natin makakita ng miracle sa buhay natin, ay gawin po natin ang ginawa ng tulad ng ginawa ni Elijah. Nagtiwala sa power ni Lord, naging matapang, nag-take ng risk, at hinarap ang lahat ng klaseng
uncertainties sa buhay. Nag-take ng risk, hinarap ang mga uncertainties, nagtiwala sa Diyos, sa milagro ng Diyos. Last Wednesday, sino nakakaalala? Wala ata nakaka-remember? July 31. Kailan ba yun? Anong araw yun? Wednesday, nag-celebrate kami ng 1 year sa Naga. Wala man lang nag-greet. Thank you. 1 year! Masaya ba? Masaya ako. Nakaabot ako ng 1 year. Praise the Lord sa mga miracles na pinakita sa atin ni Lord. No? May mga bagay na hindi natin ma-explain. No? Yung pagpunta pa lang namin dito, mga kapatid, miracle na yan. Pumunta kami dito. Blind. Hindi. Blind lahat. Blind sa mga tao. Blind sa kultura. Blind sa simbahan natin, sa mga blind. Hindi po namin lahat ng aspeto. Walang-wala po kaming kamuwang-muwang. Pero pumunta kami. Sa side naman po ng simbahan, wala pong nakakakilala sa amin. Diba? Alam ko, yung mga nasa isip nyo, yung pagpunta namin dito, first day, first Sunday, first preaching ko, ano kayang klaseng pastor tong nakuha natin? Diba? But praise the Lord, pumunta kami at tinanggap kami. And the rest is history. So ang challenge mga kapatid, ito po yung point. Kung gusto po natin ng miracle sa buhay, huwag po tayong mag-doubt sa plano ni Lord. Huwag tayong matakot sa mga uncertainties. Huwag po tayong matakot mag-take ng risk para sa Panginoon. Tulad ni Elijah. Si Elijah po, hindi po siya nag-doubt nung sinabi ni Lord na pumunta ka dyan sa lugar na yan. Hindi siya nag-alinlangan sa mga uwak. No? Hindi siya natakot sa mga uncertainties kung anong mangyayari sa kanya doon sa lugar na yan. Basta sumunod siya. At nakita niya ang milagro ng Diyos sa buhay niya. So kailangan po natin sumunod at magtiwala sa Diyos sa kabila ng lahat ng mga uncertainties sa buhay. Pero sa tingin ko parang mahirap to para sa atin. Mahirap to lalo na sa ating mga nasa city people, mga elite. Mahirap po ito. Bakit po? Ayaw natin ng uncertainties. Ayaw natin ng risk. Ayaw natin ng chances. Ang gusto natin lagi, facts. Gusto natin data. Gusto natin reality, security. Kaya nga laging puno yung rep natin, di ba? Sana all puno yung rep. Maluwag po yung rep ng simbahan. Kaya nga, di ba, gusto natin, lagi tayong merong mga grocery na stock sa bahay. Gusto natin merong laman yung GCash natin. Gusto natin meron tayong nakaimpok na pera sa bangko kung ano't ano ang mangyari. Gusto natin meron tayong mga insurance at iba pa. So wala naman pong masama dito. Pero ang point, minsan, takot po tayo mag-risk para kay Lord. Takot tayo magtiwala kay Lord. Siguro ito po yung isa sa rason kung bakit ang iba sa atin ay hindi po maibalik yung bahagi ni Lord. Yung tinatawag nating tithes. Isa po ito sa mabigat na rason kung bakit hindi natin naibabalik, take note, ang portion ni Lord. Sa Kanya po yan. Sa Kanya siya po nagmamay-ari niyang 10%. Hindi po yan sa atin. Ito po yung rason kung bakit hindi natin mabigay. Bakit? Ang iba sa atin nag-iisip na baka ma-short ako ngayong month.
Baka mag-struggle kami. Baka mag-utang-utang kami nito. Baka hindi kami makasurvive. Baka maglalo kaming maghirap. Mga kapatid, maling-mali dahil kabaliktaran po. It's the opposite. Kung hindi mo bibigay ang part ni Lord, mas lalo kang magsastruggle. So mga kapatid, kaya nga po ang challenge, huwag to tayo matakot. Huwag tayo matakot, magbigay sa Panginoon. Hindi natin kasiguraduhan, wala tayong kasiguraduhan ano mangyayari pagkatapos nito. Ibigay nyo kay Lord. Trust the Lord. Kagawa siya ng milagro sa buhay mo. Kung kailangan mag-sacrifice, mag-sacrifice. Kung kailangan mag-take ng risk para kay Lord, mag-take tayo ng risk. Sa January, mayroon po tayong plano. Plano pa. Plano pa. I hope excited ang lahat kasi ako super excited. Lahat ng members ibibigay ang first fruit January. Okay? Plano pa, hindi pa po yan final, pero yan po ang magandang gawin next year to exercise our faith. Kung feeling nyo po mahihirapan tayo kung gagawin natin to, kung feeling natin parang hindi tayo makakasurvive, kung feeling natin wala tayong makakain, kung feeling natin hindi tayo makakakita araw-araw ng mga pangailangan natin, so be it. Ipagkatiwala natin kay Lord. Siya ang magsusupply sa lahat ng ating pangailangan. Let us practice our faith. Mga kapatid, ito po ang design at beauty ng miracle ni Lord. Ito po yung design and beauty. Gusto ni Lord na araw-araw tayong manghingi sa Kanya. Gusto niya araw-araw tayong magtiwala sa Kanya. Araw-araw po. Gusto niyang araw-araw tayo makakita ng miracle. Kaya nga po, di ba, ang prayer na binigay sa atin ni Jesus Christ, give us this day our daily bread. Si Elijah, araw-araw pinakain ng uwak. So ang message po ay very simple. Kung gusto natin makita ang mga miraculous ways ni Lord, huwag po tayong matakot sa risks and uncertainties. At pangalawa, araw-araw tayong lumapit at magtiwala sa Panginoon. Every day. Last na po. Ano kaya itong last point ni Pastor? Sino makakahula? God moves in meticulous ways. Mitikuloso si Lord. God operates with extreme care and attention to every detail. He does things with careful and thorough that brings perfect outcome sa buhay natin. So sa pag-create pa lang sa atin ni Lord, God created us meticulously. We are created with precision and accuracy. Psalm 139:13-14. For you create my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. So, kinreate tayo ni Lord meticulously. At ganyan din po si Lord mag-guide, mag-care, mag-protect, mag-supply sa atin in a meticulous ways. Tignan po natin yung story ni Elijah. So, take note po. Sa panahong ito, tagtuyot. No? Kumbaga, famine, tinggutom, taggutom. Hindi nyo ba naisip kung saan kumukuha ang uwak ng mga tinapay at karne na hinahatid niya kay Elijah? Naisip nyo ba yun? Saan kumukuha itong mga uwak na to?
sila kumukuha araw-araw, 2 beses sa isang araw, sa isang taon, saan sila kumukuha ng mga pagkain na para ihatid kay Elijah? Halimbawa lang, kung ang mga pagkain na to ay galing sa mga bahay-bahay ng mga tao, o kaya galing sa mga palengke na naiwan o na nakalimutan, o posible na sadyang ibinibigay ng tao sa uwak para ihatid kay Elijah, pwede. Halimbawa lang. Mga kapatid, unang-una, ang mga taong ito na source ng mga pagkain ito ay dapat unang-una sila ang mag-survive. Dahil kung hindi sila magsusurvive, wala silang ibibigay sa mga uwak. Wala silang may padadala. So kailangan sila muna ang unang mabuhay, yung source. Pangalawa, kailangan din mag-survive ng uwak. Kasi kung hindi magsusurvive ang uwak, kung ang uwak gutom rin, hindi na makakarating kay Elijah yung pagkain, sila na mismo ang kakain. You see? So in order na si Elijah makasurvive ang source na kinukuha na ng pagkain, makasurvive din ang nagdadala ng pagkain. Ganyan po nag-alaga at nag-provide si Lord sa buhay ni Elijah. Alam ni Lord kung bawat detalye kung paano niya gagawin ang kanyang milagro sa buhay ni Elijah. Kailangan asikasuhin ni Lord ang mga tao at ang uwak in order na makasurvive si Elijah. So kung magdidig pa talaga tayo deeper, mas lalo natin makikita na grabe yung work ni Lord. Detalyado. God moves in meticulous ways. Meron tayong isang member dito na nag-testimony. Hindi ko na lang po sasabihin yung pangalan kasi pag sinabi daw yung pangalan, chismis yan. Pero pag hanggat nag-uusap kayo na walang pangalan, hindi yan chismis. Walang pangalan. So meron tayong member natin, na nag-testimony siya. Ito po yung kagandahan po na meron tayong small groups. No? Makakarinig tayo ng mga pasalamat sa mga members natin. Paulit-ulit niyang sinasabi, ulit-ulit, nung nagpapasalamat siya, very good daw si Lord. Dahil nakita niya kung paano si Lord mag-work meticulously sa buhay niya. Unang-una, last week, bago nag-umpisa yung pasukan, itong member natin na ito ay masyadong problemado at aburido kung saan siya kukuha ng panggasto sa school. Ano ginawa ni Lord? Ni-lead siya, in-impress ni Lord sa heart niya yung right person na lalapitan niya. Hindi at nagkaganon nga. Yung nilapitan niyang tao, hindi tumanggi, walang satsat, pahiram kagad. Pangalawa, binigay yung pera last day na, pagkakinabukasan nun, klase na. Sakto lang. Right time. Ngayong araw, pinahiram, binigay yung pera, kinabukasan, pasukan na. Meron pang mas matindi. Binigay din ni Lord yung right amount. Saktong-sakto lang sa pangangailangan nila. No? Kung gusto nyo malaman kung sino siya, tumatawa-tawa na. Sakto lang po mga kapatid. At meron pang mas matindi. That week also, nabayaran niya yung utang niya. No? Ganyan po mag-work si Lord sa buhay natin. Si Lord ay nagmo-move in a meticulous way. Bawat detalye ng pangangailangan natin, alam ni Lord. Bawat detalye ng struggles natin ngayon, alam ni Lord. Bawat detalye ng ating mga problema, alam ni Lord. At alam niya rin kung paano kumilos, meticulous way, para ipakita at ipadama sa atin ang kanyang pag-ibig, pag-aruga, kanyang grace, favor, at love sa atin. You see? In conclusion, God moves marvelously, miraculously, and meticulously. Hindi po tayo pababayaan ni Lord. Kailangan lang po natin unahin siya sa ating buhay,
magtiwala sa Kanya araw-araw, patuloy na mag-obey kay Lord nang wala pong takot at pag-aalinlangan. Morning po sa ating lahat.